Kanina po ay may dalawang paring sumama sa akin sa misa, galing sa Angono at Cardona upang sunduin ang mga imahe ng ating pong Nazareno na dadalaw sa kanilang parokya. At napansin ko nga po na kahit hindi Enero, buong taon ay walang patid ang mga paanyaya at pakiusap na dumalaw ang Nazareno sa kanilang mga parokya at sambayanan. Yung ating 5 imahe ay lahat lumalabas, puno ang booking nila. No? Tayo na po ang tumatanggi at humingi ng pangunawa sapagkat hindi natin mapagbigyan lahat. No? At ako po ay nagugulat sa mainit na hangarin ng mga tao. Mula Ilocos hanggang Visayas, kung pwede lang sa Mindanao, mahirap lang kasing ibiyahe, ang laki ng Nazareno. Pero natitiyak ko kung magiging madali iyon, kung meron sigurong sasagot nung kanyang barko papunta doon, kahit hanggang Mindanao, pupuntahan ng Nazareno. Ganun na lang kainit ang pagtanggap sa Kanya. At tayo dito ngayon, lalo na ngayon, unang Biyernes, nag-uumapaw ang mga deboto dahil sabik na sabik tayong makita siya. Gustong-gusto natin tanggapin siya sapagkat ang tunay na tumatanggap, ang tunay na nagbubukas ng puso, ang makararanas ng kanyang pagpapala. Amen. Ang naniniwala na maghihimala sa kanila ang Pong Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ganun tayo. Pero alam niyo po ba na nung nandito sa lupa si Jesus Nazareno, nakakalungkot mang tanggapin, hindi naging ganun kainit, karubdob ang pagtanggap sa Kanya. Tayo nga, nag-aagawan. Gusto natin makasama siya, tanggapin siya. Pero nung bumalik si Jesus sa Nazaret, sa Kanyang sariling bayan, hindi naging ganun ang pagtanggap sa Kanya. Nakakalungkot, di po ba? Yung mga sarili niyang kamag-anak, kababayan, kababata, hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. Halos ipagtabuyan pa siya. Siguro tayo sasabihin natin, kung ako lang nandun, sa bahay ko na lang si Jesus. Dito na siya sa akin mag-almusal, mananghalian, maghapunan. Dito na sa akin siya matul. Kung ayaw nila sa Kanya, ako na lang. Pero nakatitiyak po ba kaya tayo, nung nandun tayo, makikilala natin si Jesus Nazareno? Bakit hindi nila nakilala si Jesus? Sapagkat ibang-iba ang naging panuntunan ng tao. At ingat tayo, baka yun ang panuntunan natin ngayon. Ano daw yung nangyari? Nung nasa ibang bayan si Jesus Nazareno, gumawa siya ng mga himala. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpakain siya sa mga nagugutom. Nagpalakad siya ng mga pilay. Nagpakita ng mga bulag. Nangaral ng maayos. At nung uuwi na siya, at nung nakita na siya ng kanyang mga kababayan, anong sabi ng kanyang mga kababayan? Saan siya kumuha ng karunungang ito? Paano siya nakakagawa ng kababalagan? Nagtaka sila. Sa halip na humanga, nagtaka. At ano pang dugtong nila? Hindi ba yan yung karpintero? Anong sukatan nila? Yung gawain ng tao. Tayo ba? Paano tayo manukat ng tao? Kaya minsan, pag may nanliligaw sa anak mo, anong tanong mo? Ano ba trabaho niyan?
Saan ba nagtatrabaho yan? Magkano ba sweldo niyan? Anong sabi ng mga kababayan? Hindi ba yan yung anak ni Aling Maria? Yung nabuntis bago ikasal? Yung disgrasyada? Ayan, umiral na yung mga marites ng Nazaret. Naalala pa yung nangyari, 30 taon na ang nakakalipas. Di ba yun? Ano tanong nyo sa ibang tao pag nakita nyo? Anong pamilya galing to? Sang bayan galing yan? Di ho ba ang mga panukat natin, hindi pa rin naiiba? Hindi ba yan yung mga kalaro lang natin noon? Di ba yan yung mga kapatid, pinsan ng mga taong ito? Di ba kapitbahay lang natin yan? Hindi naman yan nakapag-aral sa Jerusalem. Hindi naman may kaya yung pamilyang yan. Saan niya nakuha ang karunungang yan? Ang panuntunang yan, nagpapatuloy hanggang ngayon. Minsan nga, tinitingnan mo yung suot. Ano ba suot nito? Katabi ko. Magara, may tatak, may pangalan. Bigatin siguro ito. Di mo alam. Nabili lang pala sa Divisoria. Peke pala yun. Kala mo lang may tatak. No? Usong-uso yan ngayon. No? Tayo naman, nasisiyahan ka ba sa ganun? Basta, di naman nila alam na fake ito. Bibiling ko yung may tatak para magpa-impress. Kasi, ganun din ba ang panuntunan natin? Mga kapatid, tandaan natin, kaya hindi nakilala si Jesus sa Nazareno dahil sa ganoong mga sukatan. Ganun tumingin ng mundo. At higit sa lahat, bakit hindi siya nakilala? Simple lang po ang dahilan. Inggit. 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 Kaya sa misang ito, hilingin natin, tanggalin ang inggit sa ating puso. May kasabihan tayo, ang inggit, pikit. Tingnan mo yung katabi mo, nakapikit ba? Hindi yan inggit, natutulog lang yan. No? Pero bakit daw nasabing ang inggit pikit? Pikit siya sa kagalingan ng iba. Hindi mo matanggap. Mahusay ang iba. Kaya nga yung mga taga-Nazaret, yun ang problema sa kanila. Inggit sila. Bakit nagkaganyan yung Nazaret, si Jesus na yan? Pareho lang naman natin siya. Hindi nila matanggap, mas magaling si Jesus. Hindi nila matanggap, mas mabuti si Jesus. Inggit, pikit. At pag ang inggit, pikit, ang inggit, masungit. Ayan. Tingnan nyo, no? Magkakadugtong yan eh. Pag ang pikit ka sa kabutihan ng iba, sumusungit ka. Ayun, sinungitan si Jesus sa Nazareno. Kaya pinagtabuyan siya. Kaya hindi siya tinanggap. Kaya tatandaan nyo ngayong araw na ito, ang inggit, pikit. Ang inggit, masungit. Kaya pag pikit, masungit, ang inggit, pangit. O wag nyo na tignan yung katabi nyo, baka mapaaway pa kayo. Pero bakit pumapangit? Hindi lang mukha ang pumapangit. Pangit din ang pananaw sa buhay. Bakit pangit ang pananaw sa buhay ng taong mainggit? Wala ka ng ibang ginawa, kundi tignan ng ginagawa ng iyong kapwa. Ubos ang oras mo. Titignan mo, ayan. May bagong TV, kala mo kung sino. Kung magpahanda, kala mo naman. Siguro inutang naman yan. Biruin mo yung oras mo, inuubos mo para tignan lang kapwa mo kung anong ginawa niya. At aminin natin, kaya tayo nagngingit-ngit. Ayan, may dagdag pa pala. Ang inggit, nagngingit-ngit. Bakit? Kasi hindi mo magawa yung ginagawa niya.
Mamaya, pag may katabi kayo dyan, pag dumaan yung kolekta, naghulog ng 100, sabihin mo, yabang nito. Kaya ka lang naman naging nagalit kasi ikaw, 20 lang bibigay mo, nainggit ka. No? Talo ka. Pero hindi naman ho yun eh. Hindi yun ang sukatan. Hindi yung kinukumpara natin kung anong ginagawa niya at ginagawa mo. Ang tunay na deboto, ang tunay na mananampalataya, ang tinitignan niya, ang ginagawa ng Diyos. Gusto niyong tanggalin ng inggit? Huwag niyong pagukulan ng ginagawa ng iba. Ang pagukulan natin, ang ginagawa ng Diyos at ang magagawa ng Diyos. Yun yung malaking pagkakamali ng mga taga-Nazaret. Hindi si Jesus ang kanilang hindi matanggap. Ang talagang hindi nila matanggap, ang nagawa ng Diyos. Na kaya palang gawin ng Diyos yung katulad nila maging matalino. Yung katulad nila pwede palang maging magaling. Yung katulad nila pwede palang gumawa ng mga kababalagan. Sapagkat sa bandang huli, ito ay tungkol sa magagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, kanina pinataas ko ang kamay niyo at pinalakpak kayo kasi pinaniniwalaan higit sa lahat natin ang magagawa ni Jesus Nazareno sa atin. Kung tunay kang deboto, hindi ka mawawalan ng pag-asa. May magagawa ang Diyos kahit sa mga ordinaryong bagay sa buhay. May magagawa ang Diyos sa mga tao sa buhay natin. May magagawa ang Diyos kahit sa mga pagsubok at kakulungan natin sa buhay. Kung maniniwala lang tayo sa magagawa niya. Kaya napansin niyo sa Ebanghelyo, umalis si Jesus, hindi nakagawa ng mga kababalaghan. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala na may magagawa ang Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ngayong unang Biyernes ng buwan, ang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno, may magagawa ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may magagawa ang Diyos sa'yo. Sa kabila naman sabihin mo, kaya manalig ka sa Diyos. Mga kapatid, yan ang tunay na deboto. Kaya tayo naririto ngayon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo sumusuko. Hindi mo sinusukuan ng asawa mo. May magagawa pa ang Diyos sa asawa mo. May magagawa pa ang Diyos sa anak mo. May magagawa pa ang Diyos sa kabuhayan mo. May magagawa pa ang Diyos sa buhay mo kahit marami kang pagkakamali at kakulangan sa buhay. Kahit parang dapang-dapa ka na ngayon at gusto mo nang tapusin ang lahat. Kaya ka pinagsimba. Gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, may magagawa pa ako. Manalig ka lang sa akin.